Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today, let us read on diary entry number 1173. In spite of the profound peace my soul is enjoying, I am struggling continuously, and it is often a hard-fought battle for me to walk faithfully along my path. That is the path which the Lord Jesus wants me to follow. And my path is to be faithful to the will of God in all things and at all times, especially by being faithful to inner inspirations, in order to be a receptive instrument in God's hands for the carrying out of the work of His fathomless mercy. Sa kabila ng malalim na kapayapaan na tinatamasa ng aking kaluluwa, patuloy akong nahihirapan at madalas na isang mahirap na labanan ito para sa akin na lumakad ng tapat sa aking landas. Iyon ay ang landas na nais ng Panginoong Hesus na tahakin ko. At ang aking landas ay ang maging tapat sa kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay at sa lahat ng panahon. Lalo na sa pamamagitan ng pagiging tapat sa panloob ng mga inspirasyon upang maging isang instrumento sa pagtanggap sa mga kamay ng Diyos para sa pagsasagawa ng gawain ng kanyang hindi maarok na awa. Mayroon siyang nararanasang profound peace, malalim ng kapayapaan. Subalit, nakakaramdam pa rin daw siya ng pakikihamok na nahihirapan pa rin siya. At ang specific na sinabi niya ay yung kaniyang dinaraanan, the path that the Lord Jesus wanted her to follow. That path that Jesus wanted Faustina to follow is very difficult, narrow, difficult, full of struggles, loneliness, no? Yun yung mga itsura. Kumbaga, sa isang literal na daan, ito yung lubak-lubak na hindi halos madaanan ng isang normal na sasakyan. Kasi lubak-lubak titigil na lang siya sa dulo. Dun sa unahan, no? And then, maglalakad na lang siya. Kasi hindi kaya ng sasakyan na tumaan. Malubak, maputik, maraming bato. So, nandun na lahat yung pangit sa kalsadang yan. Pangit in the sense na ang hirap daanan. So the path that Faustina is treading is the path that is very difficult, tiresome, lonely, physically exhausting. Think of all the negative words that you can find with regards to that path. Kukunti lang ang dumaraan doon. Kasi nga, kahit ikaw, no, sa isang normal na daan ng buhay, syempre pipiliin mo yung komportable, yung kumakain ka ng maayos, yung may natitirahan ka, may sasakyan, maayos sa trabaho, maayos sa negosyo. Pag may mga kailangan, readily available, no? Hindi nahihirapan. Ang mahirap lang ay ang pagtatrabaho kasi talagang para makamtan mo yun, kailangan mo kumayod ng kumayod. So, yun yung madaling daan para sa isang tao.
yung komportable. Kumbaga, isang highway or super or expressway. Mabilis ka nakakapaglakad, nakakatakbo. Walang mga balakid, dire-diretso. Even the expressway, wala yung mga liko-liko. It cannot be too curvy. Hindi pwedeng ang isang expressway ay maraming mga liko-liko. May mga curves din yan, pero banayad lang ang anggulo. Hindi katulad ng umaahon ka ng bundok, umaahon ka ng bagyo, talaga namang may mga blind spots, no? At hirap ang makinang umakyat. Kung kaya, yung iba, para maiwasan yung mahirap na daan yun, humahanap ng iba na daan. Malayo, pero hindi masyadong mahirap. Ang pagsunod sa daang yun na sinasabing tinatak ni Faustina ay nangangahulugan ng pagiging tapat ni Faustina sa lahat ng gusto ng Diyos. At all times nga ang sabi dito, in all things and at all times. Napakahirap nun. Hindi ka pwedeng magreklamo, hindi ka pwedeng tumanggi, hindi ka pwedeng magsalita. You just need to be silent, accept the fact, no? At hayaan ang Diyos ang kumumpas at ang gumabay sa'yo. So, mahirap yun. Bakit? Kasi, sasabihin mo, susunod lang naman sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban naman ng Diyos ay yung bagay na mahirap mong gawin. Mahirap sundin. Hindi ito isang parang puzzle na ang dali-daling isolve. Usually, ang daan patungo sa langit ay talaga napakahirap. Marami ang bibigay, marami ang nagdadrop ng mga bagay na dala-dala. Umaalis, tumatalikod, mahanap ng mas maayos na daan. Kaya lang yun yung daan na itinakda ng Panginoon. Kung ang daan na ito ay nangangahulugan ng patuloy mong pagkakasakit physically, so be it. Kung ito'y nangangahulugan ng pag-alipusta, pag-alimura, panghuhusga, panghihiya, no? So be it. Yun ang kalooban ng Diyos para sa iyo eh. Hindi ka pwede magreklamo. And sometimes, syempre makakareklamo din naman kasi nga hindi naman natin nakikita ang kabuuan. Panginoon lang nakakakita niyan. Pero karaniwan, magrereklamo tayo. Even Faustina had to complain. Although, hindi naman siya palaging nagko-complain. No? May mga times na talagang parang pag ang hirap-hirap na bigat-bigat. Eto na yung problema, no? Sabay-sabay yun. So, napakahirap para kay Faustina na pasanin. Kaya, mga times nagreklamo rin siya para madala. Ang daan, bawat isa sa atin ay may daan na itinakda ang Panginoon na lakarin. But it is always a choice eh. Because of our free will, pwedeng dumaan ka doon, pwedeng hindi. Kung yun ang tinakda ng Panginoon para sa atin, pwedeng at the onset, hindi mo lakarin. Pwedeng later in your life, tsaka mo lang siya masumpungan na puntahan. Pwedeng maaga in your life, no? Maaga mong nakita yung daan na yun. At payapa mong sinunod, no? So, depende yan sa tao, sa kaluluwa, I mean, ano? Kung yung itinakdang daan na tatahakin niya ay dadaanan talaga niya o iiwasan. Hindi naman sasabihin ng Diyos, uy, ito yung tinakda ko sa'yo, daanan mo na yan, diyan ka na dumaan, huwag dyan. Palagi at palagi ginagalang ng Diyos ang ating mga desisyon, ating mga kapasyahan. Kung sa kurso ay hindi na natin to ipagpatuloy, hindi naman tayo tatanungin ng Diyos bakit anak.
Yun nga lang at the end of our journey here on earth, yun doon na siya magtatanong. Pero sa kurso ng paglalakbay, hindi naman magtatanong ang Diyos sa atin. Igagalang niya ang ating mga desisyon, ating mga choices, no? At kapag na-realize mo na mali pala yung choices mo, the Lord who is very merciful is always ready to give you the mercy that you need, no? Nagkamali ka na nga, patawarin ka pa. Nagkulang ka na nga, pupunuan pa. So wala kang maririnig sa Diyos na ito. Sapagkat ang kanyang awa ay sagad-sagad, no? Hindi maarok. Na kahit tayo ay magsawa na siya, hindi pa nagsasawa. Na kahit tayo ay pagod na at bumibigay na siya, hindi pa. Sapagkat sa huli, no, kapag hirap ka na, lagi naman ang Panginoong Diyos ang kanyang kamay. Iaabot niya sa atin para tumayo tayo. So for us who've been consistent in waking up, praying every 3 o'clock, ang ating spiritual path ay kaiba sa ibang tao. At ang ating path na pinili ay mas mahirap kaysa sa ibang tao. Although this may not be the most difficult kasi meron pang mas mahirap. Pero comparatively speaking, mahirap na rin po ang ating dinadaanan kasi we will always be tested, we will always be challenged, no? Ang mga laban ay talagang paghihirapan, hard-fought battle, no? Kumbaga kay Faustina, hard-fought battle. Ang hirap ipanalo, ang hirap ipaglaban, pero mapagtatagumpayan. At nawa sa ating pagpapatuloy, dahil hindi tayo nagsasawa, no? Sumunod sa ating Panginoon, sa ating pagpapatuloy, kasi nawa tayo ng lakas ng Panginoon. Baunin natin ang lakas na ito para sa ating paglalakbay, meron tayong reserbang lakas. Katulad ng mga babae na may dalang dalaga, na may dalang ilawan, nagdala sila ng ilaw. Pero bukod sa lamparang dala nila at sa ilaw, nagdala rin sila ng ekstrang langis. So yung langis na yun, kapag paubos na ang kanilang langis, meron silang pang refill. Ganon din tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. At sa ating paglalakbay, baunin natin ang inspirasyon ng ating Panginoon, ang lakas na kanyang ibinabasbas at pinagkakalob sa atin para sa pagsuong natin, sa paglalakbay sa ating daang pinili, sa panahon na tayo ay madarapa, sa panahon tayo ay mahihirapan, mayroon pa tayong makakapitan, mayroon pa tayong masasandigan. At sa bandang huli, nawa, may pagtagumpay din natin ang ating paglalakbay na ito na inilaan ng ating Panginoon para lamang sa atin.